Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa mata ng iba, perpekto ang buhay ni Rei Ayasaki. Isang matagumpay na plastic surgeon, may maayos na trabaho, tahimik na bahay, at magandang reputasyon. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na mukha, may lihim siyang nadarama na matagal na niyang itinatago ang pagmamahal kay Nanae, kaibigan niyang matagal na niyang minahal. Nanae, isang babaeng minsang naging pinakamalapit sa kanya, ngayon ay nakatali sa isang mapanganib na relasyon. Ang kanyang asawa ay abusado at tila walang makakatulong sa kanya. Ang bawat tawag, text o mensahe mula kay nanay ay sumasalamin sa takot at pangangailangan ng tulong, at sa puso ni Rei, muling naglalagablab ang damdamin ng proteksyon, pagmamahal at sakripisyo. Rei, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Isang simpleng mensahe, ngunit para kay Rei, ito ay isang tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Sa isang iglap, ang tahimik at maayos niyang mundo ay nagbago. Ang matagal na nakatagong tapang, galit at pagmamahal ay muling bumangon. Sa harap ng panganib, handa siyang gawin ang lahat para sa babaeng kanyang minamahal, kahit ano pa man ang kahihinatnan. Ito ang simula ng kanilang kwento. Isang kwento ng sakripisyo, panganib at pagmamahal na nagbabago ng lahat. Rei Ayasaki ay tahimik na naglalakad sa kalye pauwi mula sa klinika. Sa bawat hakbang, naiisip niya si nanay, ang babaeng matagal na niyang minahal, ngunit hindi niya kailanman nagawang ipahayag ang damdamin. Isang matinding bagyo ng emosyon ang bumabalot sa kanya. Pagmamalasakit, takot at lihim na pagnanasa na protektahan ang kaibigan. Ngunit hindi lang alaala ng nakaraan ang bumabalot sa kanyang isip. May mensahe siyang natanggap kanina mula kay nanay. Rei, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Ang puso ni Rei ay kumulog sa takot at galit. Alam niyang hindi biro ang pahayag ni nanay. Alam niyang nasa panganib ang babaeng iyon at siya lamang ang maaaring tumulong. Pagdating sa apartment ni nanay, nakita niya ito na nanginginig sa sulok ng sala. May mga pasa sa kanyang braso at mukha. Ang dating masayahin at malakas na kaibigan ay ngayon ay tila isang maliit at takot na ibon. Rei, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Mahina ngunit matapang na bulong ni Nanae. Hindi nagdalawang isip si Rei. Ang kanyang puso ay puno ng galit at determinasyon. Hindi kita pababayaan, Nanae. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, sabi niya, habang hawak-hawak ang kamay ng kaibigan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kanilang mapanganib na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng panganib, lihim at damdaming hindi na kayang itago. Kinabukasan, tahimik na nagising si Rei sa maliit niyang apartment. Ang isip ay puno ng alalahanin tungkol kay nanay. Alam niyang hindi simpleng sitwasyon ang pinasok nila kagabi. Ang asawa ni nanay ay hindi basta-basta, mapanganib at walang pakundangan sa kanyang galit. Tinawagan niya si nanay at nag-usap sila ng matagal. Kailangan nating planuhin ito ng maayos, sabi ni Rei, habang binabalangkas ang bawat hakbang para mailigtas ang kaibigan. Ang plano ay simpleng pagtakas, ngunit bawat desisyon ay maaaring magdulot ng panganib sa kanila pareho. Ngunit sa bawat sandali na magkasama sila, hindi maiwasang lumalim ang kanilang damdamin. Ang dating pagkakaibigan ay unti-unting nagiging isang mapanuksong tensyon ng emosyon, isang halo ng takot, galit, at lihim na pagnanasa. Rei, bakit parang hindi ko kayang huminga kapag kasama kita? Bulong ni Nanae, na para bang nakikipaglaro sa apoy ang kanyang damdamin. Hindi nakapagsalita si Rei. Alam niyang parehong delikado at mali ang nararamdaman niya,
Ngunit hindi niya kayang itago ang pagnanais na protektahan si nanay sa kahit anong paraan. Habang nag-uusap sila, nagdesisyon si Ray. Kailangan nilang lumayo kahit sandali lamang bago maging masalimuot ang sitwasyon. And sa desisyong iyon, nagsimula ang kanilang lihim na pagtakas, isang hakbang patungo sa panganib, ngunit patungo rin sa mas matinding paglalapit ng kanilang mga puso. Ang gabi ay dumating na may kasamang malamig na hangin, na para bang ipinapaalala ang panganib na bumabalot sa kanila. Si Ray at Nanae ay nagtatago sa isang maliit na apartment sa kabilang distrito, isang lugar na hindi kilala ng asawa ni Nanay. Habang nakaupo sa sahig, magkahawak ang kanilang mga kamay, hindi nila maiwasang titigan ang isa't isa. Ang dating simpleng pagkakaibigan ay ngayon ay naglalaman ng masalimuot na damdamin, pagkagusto, takot, at isang lihim na pagnanasa na hindi nila kayang tanggihan. Ray, natatakot ako. Mahina ngunit tapat na bulong ni Nanay. Bakit ko nararamdaman na gusto kitang lapitan? Kahit alam kong delikado ito. Tumango si Ray. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Nanay, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na may masaktan sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari, nandito ako. Ngunit sa parehong oras, alam ni Ray na may isa pang panganib na nag-aabang. Ang asawa ni Nanay. Ang kanyang galit ay maaring magdulot ng trahedya sa kanila sa anumang sandali. Sa isip ni Ray, nagbabalik-balik ang tanong. Hanggang kailan nila matatagal ang pagtakas? Hanggang kailan nila mapapanatili ang lihim na relasyon na ito na puno ng panganib at damdaming hindi kayang ipaliwanag? Ang gabing iyon ay nagmarka ng simula ng isang mapanganib na kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata ng takot, sakripisyo, at damdaming mahirap ipaliwanag, ngunit napakalinaw sa kanilang puso. Kinabukasan, tahimik ang lungsod, ngunit hindi mapawi ang kaba sa puso ni Ray. Alam niyang hindi sila ligtas kahit sa pinakamaliliit na sulok ng lungsod. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at maingat. Ray, ano ang plano natin? Tanong ni Nanae. Ang mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Ray. Kakailanganin nating lumikas bago siya makaalam. At kailangan nating maging handa sa kahit ano. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Ang pagtakas ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Ito rin ay tungkol sa paglaban sa mga damdaming hindi nila kayang itago. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, para bang nag-uusap ang mga puso nila sa isang wika na walang salita, ngunit ang panganib ay palaging nariyan. Ang asawa ni Nanay, si Kazuaki, ay hindi basta-basta. Ang galit niya ay nagiging mas mapanganib sa bawat araw na lumilipas. Isang maliit na pagkakamali at maaari nilang maharap ang trahedya. Ray, natatakot ako, bulong ni Nanay habang mahigpit siyang yumakap. Ngunit sa tabi mo parang kaya kong harapin ang lahat. Napangiti si Ray sa kabila ng kaba. Kasama mo ako, Nanay, hindi kita iiwan. And sa desisyong iyon, nagsimula na ang kanilang mapanganib na pagtakas, isang paglalakbay na puno ng tensyon, sakripisyo at damdaming hindi kayang itanggi. Ang bawat hakbang ay isang hamon at bawat sandali ay maaaring magdala ng panganib o ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Ilang araw na silang nagtatago sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Tahimik sa paligid, ngunit ramdam nila ang presensya ng panganib sa bawat minuto. Ang bawat tunog mula sa kalye ay parang babala, baka si Kazuaki ay naghahanap na sa kanila. Habang magkasama sa silid, hindi maiwasang lumapit ang damdamin nila. Ang dating pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas malalim, isang tensyon ng damdaming parehong nakakatakot at nakakapang-akit. Re, parang gusto kitang yakapin at hindi ko alam kung tama ito. Bulong ni Nanae.
Ramdam ang kaba at pagnanasa sa tinig niya. Hawak ni Ray ang kamay ni nanay ng mahigpit. Nanay, alam kong delikado, pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Protektado ka sa akin, anuman ang mangyari. Ngunit habang lumalalim ang kanilang koneksyon, mas nagiging malinaw ang panganib. Si Kazuaki ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan nila. Sa bawat hakbang ng kanilang pagtakas, kailangan nilang maging matalino at mabilis. Isang gabi habang nakatayo sa bintana, nakita nila ang isang anino sa kalye, isang babala na malapit na silang matagpuan. Ang kaba ay bumabalot sa kanilang dibdib, ngunit sa parehong oras, ramdam nila na mas lalong nagiging matindi ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Ray, kahit anong mangyari, nandito ako sa tabi mo, sabi ni nanay, habang mahigpit na niyayakap si Ray. Hindi kita iiwan, tugon ni Ray, at sa sandaling iyon, alam nilang ang kanilang pagtakas ay hindi lamang laban sa panganib, isa rin itong laban para sa kanilang puso at sa damdaming matagal nang itinago. Ilang araw matapos ang kanilang pagtakas, unti-unting lumalala ang sitwasyon. Hindi nila alam kung gaano kalapit si Kazuaki sa paghahanap sa kanila, ngunit ramdam nila ang banta sa bawat sulok ng lungsod. Isang gabi, habang nagtatago sa isang abandoned na gusali, nakaramdam si Ray ng kakaibang presensya. May narinig siyang yabag sa hagdan. Agad niyang hinawakan ang braso ni nanay na nagtataka sa biglaang pagkakapanik ni Ray. Ray, yano yan? Bulong ni nanay, nanginginig sa takot. Manatili kang tahimik at huwag kang gagalaw, sagot ni Ray. Ang kanyang puso ay kumakalog sa kaba. Sa dilim lumitaw ang anino ni Kazuaki. Ang galit at pagkasuklam sa kanyang mukha ay halatang naglalagablab. Hindi nagdalawang isip si Ray, pinrotektahan niya si Nanae. At sa parehong oras, unti-unti ring lumalabas ang matagal niyang itinagong tapang. Hindi kita hahayaan na saktan siya, sigaw ni Ray habang humaharap sa panganib na dati ay kinatatakutan niya. Nagulat si Kazuaki, hindi inaasahan ang tapang ni Ray. Ngunit ang galit niya ay mas matindi pa rin. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Isang sagupaan ng galit, sakripisyo at proteksyon. Pagkatapos ng maikling ngunit matinding sagupaan, natakot si Kazuaki at tumakas. Ngunit malinaw sa kanilang dalawa na hindi pa tapos ang laban. Ang panganib ay patuloy na sumusunod sa kanila. At ang relasyon nila, Ray at Nanae, ay lalong lumalalim sa gitna ng kaguluhang ito. Ray, salamat, bulong ni Nanae habang mahigpit na niyayakap ang kaibigan. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Tumango si Ray, hawak ang kamay ni Nanay. Hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. At sa gabing iyon, napagtanto nila na ang pagtakas ay hindi lamang laban sa pisikal na panganib. Ito rin ay laban para sa puso, para sa pagmamahal, at para sa isang buhay na magkasama. Ilang araw ang lumipas mula sa kanilang unang sagupaan at ramdam ni Ray at Nanae na unti-unti silang naiipit. Ang presensya ni Kazuaki ay tila palaging nasa paligid, isang banta na hindi nila kayang iwasan. Ray, parang sinusundan tayo, sabi ni Nanay, halatang kinakabahan. Tumango si Ray, hawak ang kamay ng kaibigan. Alam ko, kailangan nating maging maingat. Pero nandito ako para sa iyo, Nanay. Hindi kita pababayaan. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting lumalalim ang tensyon sa pagitan nila. Hindi lang ang panganib ang bumabalot sa kanila, kundi ang damdaming matagal nilang itinago. Ang bawat haplos, bawat titig, ay parang apoy na naglalagablab sa kanilang puso. Isang damdamin na parehong nakakatakot at nakakapangakit, ngunit hindi nagtagal. Dumating ang mensahe mula kay Kazuaki, isang babala. Hindi ka makakatakas sa akin. Nanay,
At kung may susunod, hindi mo na maliligtas ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng takot, ngunit sa parehong oras, pinatibay ang determinasyon ni Ray. Alam niyang kailangan nilang gumawa ng mas matapang na hakbang. Hindi na sapat ang pagtakas lamang. Kailangan nilang planuhin kung paano tuluyang mailigtas si Nanay. Ray, natatakot ako. Bulong ni Nanay habang nakayakap sa kanya. Ngunit sa tabi mo parang kaya kong harapin ang lahat. Ngumiti si Ray. Ramdam ang tibok ng puso ni Nanay sa kanyang palad. Kasama mo ako, Nanay. Ano man ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. Sa gabing iyon, napagtanto nilang ang kanilang pagtakas ay hindi lamang laban sa pisikal na panganib. Isa rin itong laban sa damdaming matagal nang itinago, sa pagnanais na protektahan ang isa't isa, at sa pagmamahal na unti-unting lumalakas sa bawat sandali. Sa loob ng ilang linggo, patuloy na nagtatago sina Ray at Nanay sa mga iba't ibang lugar sa lungsod. Ngunit kahit saan sila magtago, ramdam nila ang pag-usisa at galit ni Kazuaki. Ang bawat tunog sa gabi, bawat yabag sa kalye, ay maaaring babala ng paparating na panganib. Ray, paano natin talaga mapapalayas si Kazuaki? Tanong ni Nanay habang nakayakap sa dibdib ng kaibigan. Hindi ko alam kung kaya ko pang harapin ito. Hawak ni Ray ang kanyang kamay. Mahigpit at matibay. Hindi tayo pwedeng susuko. Hindi ko hahayaan na may masaktan sa'yo. Kailangan nating planuhin ito ng maayos. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi nila maiwasang maramdaman ang tensyon na higit pa sa takot. Ang bawat haplos, bawat titig, ay nagiging mas masalimuot, isang halo ng kaba, pagnanasa, at damdaming matagal nang itinago. Isang gabi, habang nagtatago sa isang abandonadong gusali, nagpasya si Ray na gumawa ng isang matapang na hakbang. Kailangan nating tapusin ito, Nanay. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa atin. Hindi natin pwedeng hayaang patuloy tayong takutin. Tumango si Nanay, halatang natatakot ngunit may lakas ng loob. Sige, kasama mo ako, Ray, kahit ano pa ang mangyari. Sa gabing iyon, napagtanto nilang ang kanilang pagtakas ay hindi lamang laban sa pisikal na panganib. Isa rin itong laban sa kanilang damdamin, isang pagsubok kung hanggang saan nila kayang protektahan ng isa't isa at hanggang saan ang kanilang pagmamahal ay handang humarap sa panganib. Ang araw ay sumikat na may kakaibang bigat sa hangin. Ramdam ni Ray at Nanay na malapit na ang sagupaan. Hindi na sapat ang pagtakas. Kailangan nilang harapin ang panganib upang tuluyang makalaya. Ray, handa ka na ba? Tanong ni Nanay. Ang mata ay puno ng kaba at determinasyon. Tumango si Ray. Hawak ang kamay niya. Oo, hindi na tayo pwedeng umatras. Kasama mo ako at hindi kita iiwan. Habang naglalakad sa madilim na kalye patungo sa itinakdang lugar ng kanilang plano, naramdaman nila ang presensya ni Kazuaki sa paligid. Ang bawat yabag, bawat tunog ng sasakyan ay parang babala ng paparating na sagupaan. Ray, kung may mangyari sa atin, mahina ngunit matapang na bulong ni Nanay. Hawak ni Ray ang kanyang mukha, tinitingnan siya ng matagal. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Kahit anuman, nandito ako. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Ray hindi na sapat ang pagtakas. Kailangan nilang gumawa ng matapang na hakbang kahit gaano man ito delikado. Ang gabi ay puno ng tensyon, bawat hakbang ay nagdadala ng panganib, at bawat sandali ay nagpapalapit sa kanilang damdamin. Sa gitna ng takot, ramdam nila ang matinding koneksyon, isang damdaming parehong nakakatakot at nakakapangakit. At sa kanilang determinasyon, napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan nila at ni Kazuaki,
kundi pati na rin sa kanilang mga puso kung hanggang saan nila kayang protektahan ng isa't isa at kung hanggang saan ang kanilang pagmamahal ay handang humarap sa panganib. Dumating ang gabi na puno ng takot at tensyon. Si Ray at Nanay ay nakatayo sa gilid ng isang madilim na kalsada, handa na sa kanilang matapang na hakbang. Alam nilang malapit na ang sagupaan kay Kazuaki at walang puwang para sa pagkakamali. Ray, handa ka na ba sa lahat? Bulong ni Nana hawak ang braso niya ng mahigpit. Tumango si Ray. Ramdam ang tibok ng puso ng kaibigan sa kanyang palad. Oh, hindi kita iiwan, Nanay. Ano man ang mangyari, nandito ako. Biglang lumitaw si Kazuaki sa kalsada. Ang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi na siya nagdalawang isip ang galit na matagal. Niyang itinatago ay nagpakita sa bawat kilos niya. Hindi mo ako matatalo, Nanay. Sigaw niya tumatakbo patungo sa kanila. Agad na humarap si Ray. Protektado ang kaibigan sa kanyang katawan. Hindi mo saktan si Nanay. Sigaw niya, ang boses ay puno ng determinasyon at galit. Nagkaroon ng tensyon na puno ng takot, galit at proteksyon. Ang bawat sandali ay maaaring magdala ng panganib at bawat hakbang ay puno ng emosyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ramdam nila ang lalim ng kanilang koneksyon, isang damdaming parehong nakakatakot at nakakapangakit. Sa huling sandali nagdesisyon si Ray. Kailangan nilang tapusin ito ng maayos. Yung usang kanilang pagtakas, ang kanilang pagmamahal, at ang kanilang determinasyon ay nagbigay sa kanila ng lakas para harapin si Kazuaki kahit gaano pa man mapanganib. At sa gabing iyon, napagtanto nilang ang tunay na laban ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal, isang laban para sa kaligtasan, pagmamahal, at para sa isang buhay na magkasama. Ang gabi ay punong-puno ng tensyon. Si Ray at Nanay ay nagtatago sa isang abandonadong gusali, nagbabantay sa bawat galaw ni Kazuaki. Alam nilang malapit na ang pinakamalaking sagupaan at walang puwang para sa pagkakamali. Ray, parang hindi na siya titigil. Mahina ngunit matapang na bulong ni Nana habang yakap-yakap ang braso ni Ray. Tumango si Ray. Ramdam ang takot at determinasyon sa kanyang dibdib. Alam ko, pero nandito ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi nagtagal narinig nila ang yabag ni Kazuaki sa hagdan. Tumayo si Ray. Hawak ang kamay ni Nanay ng mahigpit. Nanay, humanda ka. Kailangan nating tapusin ito. Biglang pumasok si Kazuaki sa gusali, galit na galit. Hindi mo ako mapapalampas, Nanay. Sigaw niya na para bang sinasabing bawat galaw ay puno ng panganib. Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Ray sa harap ni Nanay, protektado ang kaibigan. Hindi mo saktan si Nanay. Sigaw niya, ramdam ang tapang na matagal nang itinago sa puso. Nagkaroon ng tensyon na parang naglalagablab sa paligid. Ang bawat sandali ay maaaring magdala ng trahedya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ramdam nila ang lalim ng kanilang koneksyon, isang damdaming parehong nakakatakot at nakakapangakit. Sa wakas, sa isang matapang na hakbang, pinigil ni Ray si Kazuaki gamit ang kanyang determinasyon at katalinuhan. Napagtanto ni Kazuaki na hindi niya kayang labanan ang tapang at pagmamahal na nag-uugnay kay Ray at Nanay. At sa gabing iyon, napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi lang pisikal, isa rin itong laban para sa puso, pagmamahal, at para sa kalayaan mula sa nakaraan. Matapos ang matinding sagupaan, si Ray at Nanay ay nakaupo sa sahig ng abandonadong gusali. Pagod ngunit buo ang damdamin. Ang bawat hininga nila ay puno ng kaba, ngunit ramdam din nila ang kaginhawaan sa wakas. Pansamantala nilang nalayo ang panganib. Ray, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka. Bulong ni Nanae.
habang nakayakap sa dibdib ng kaibigan. Hinaplos ni Ray ang buhok niya. Ramdam ang tibok ng puso ng kaibigan sa palad niya. Nanay, nandito ako sa tabi mo. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ngunit kahit pansamantala silang ligtas, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang galit at galit ni Kazuaki ay patuloy na banta sa kanilang kalayaan. Kailangan nilang gumawa ng plano para sa hinaharap. Isang plano na magbibigay sa kanila ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Sa mga oras na magkasama sila, hindi maiwasang lumalim ang koneksyon nila. Ang bawat haplos, bawat titig, ay nagiging masalimuot isang halo ng kaba, pagmamahal, at pagnanasa. Ray, kahit na delikado, sa tabi mo parang kaya kong harapin ang lahat, bulong ni nanay, habang mahigpit na niyayakap ang kaibigan. Ngumiti si Ray, ramdam ang init ng damdamin nila pareho. Kasama mo ako, nanay. Ano man ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. Sa gabing iyon, napagtanto nilang ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi pati na rin para sa puso at pagmamahal na matagal nang itinago. Isang damdaming ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Ang bawat araw ay nagdudulot ng bagong hamon. Ngunit sa kabila ng takot at panganib, ramdam ni Ray at nanay ang lumalalim na koneksyon nila. Ang dating lihim na damdamin ay ngayon ay ganap ng lumalabas at hindi na nila kayang itago ang pagmamahal sa isa't isa. Ray, parang hindi ko kayang maghiwalay sa'yo. Bulong ni nanay habang nakayakap sa kaibigan. Kahit anong mangyari, gusto kong nandito ka. Hawak ni Ray ang mukha niya. Tinitingnan ang mga mata na puno ng damdamin. Nanay, hindi kita iiwan. Kahit anuman, nandito ako sa tabi mo. Mahal kita. Sa gabing iyon, napagpasyahan nilang gumawa ng huling hakbang para sa kanilang kaligtasan. Alam nilang ang panganib ni Kazuaki ay hindi pa tapos, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Habang lumalakad sa madilim na kalsada, ramdam nila ang bigat ng nakaraan, ngunit mas ramdam nila ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat titig, bawat haplos, ay nagiging gabay nila sa gitna ng panganib. Ray, sa tabi mo, parang kaya kong harapin ang lahat, bulong ni nanay, na may kasamang luha ng kaginhawaan at pag-asa. Ngumiti si Ray, ramdam ang init ng damdamin nila pareho. Kasama mo ako, nanay. Hanggang sa huli nandito ako sa tabi mo. At sa gabing iyon, napagtanto nilang ang kanilang laban ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa pagmamahal, isang pagmamahal na handang harapin ang lahat, kahit ano pa man ang panganib. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, si Ray at nanay ay magkasamang naglalakad sa tabi ng dagat. Ang hangin ay malamig at ang alon ay tahimik. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Ray, salamat, bulong ni nanay. Ang tinig ay puno ng pasasalamat at pagnanasa. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngumiti si Ray. Ang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Nanay, nandito ako para sa iyo ngayon at magpakailanman. Habang patuloy silang naglalakad, ang kanilang mga hakbang ay sabay. Ang kanilang mga puso ay naglalakbay patungo sa isang bagong simula. Ang mga alon ng dagat ay parang musika sa kanilang mga tainga. Ang hangin ay parang isang malambot na paghaplos sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng malamlam na buwan, napagtanto nilang ang kanilang pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga salita o kilos, kundi sa mga sandali ng katahimikan at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa isang trahedya, kundi sa isang bagong simula, isang simula ng pagmamahal na walang hanggan.